Ang pang-hold up ang motibong iniimbestigahan ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril sa isang SUV sa lungsod ng San Juan kahapon. Pero blanco pa rin ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng mga sospek na pawang naka-uniforme raw ng pulis. Katarungan naman ang hiling ng mga kaanak nung nadamay at napatay na jeepney driver. Nakatutok si Marie Sumali. Mike, nagluluksa ang mga kaanak ni Valentino Malilay sa kanyang biglaang pagkamatay. Kahapon nga itinamaan ng ligaw na bala itong si Malilay matapos pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspect ang isang SUV sa San Juan. Sa kuha ng CCTV camera alas 2:43 kahapon, makikita pang bumabagtas sa F. Manalo Street ang kulay maroon na SUV. Maya-maya pa may bumuntot ng dalawang motorsiklo hanggang pumwesto sa magkabilang gilid ng sasakyan. Makikita pa sa video na kinatok ng sakay ng motorsiklo ang SUV bago ito pinagbabaril. Nasa gilid lang ng kalsada noon si Valentino Malilay na walang kamalay-malay sa nangyayari. Nang sumilip daw ito tsaka nasa pole ang kanyang noon ng ligaw na bala. Hindi pa rin makapaniwala at hirap tanggapin ng pamilya ni Malilay ang biglaan niyang pagkamatay kahapon. Masakit. Naman napapanood ko yan eh. Yung nakamotor, napapamura po ako eh. Sabi ko, dapat sila naman din, hindi anak ko eh. Ayaw nilang magtrabaho ng maayos. Hindi yung basta na lang sila namimirasyon ng tao. Isang jeepney driver si Malilay. Tumigil lamang siya sa isang talyer kahapon para i-tune up ang jeep. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin umano sila sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Hiling ng pamilya, hustisya para kay Malilay. Sana kung sino yung gumawa sa akin yun. Sana makonsensya. Wala silang puso. Kapatid ko lang kamalay-malay. Nadamay pa. Ang masaklap, sa biktima umaasa ang mga magulang na may edad na at na-stroke pa ang ama. Tulungan niyo po kami dito kasi po napakalaki po ng bill po namin. 15 mil po. Oh. Bukod pa po yung bayad sa doktor, 1.5 daw po. Napakalaki po nito. Wala po kami kalaking pera. Tinamaan din ng bala sa likod ang driver ng SUV na si Herbert Obmerga pero nakalabas na rin siya ng ospital kagabi. Maswerte ring nakaligtas ang dalawa pang sakay na SUV. Akala namin dadaan, doon lang paparada. Ngayon bumabay siya, pinahinto kami. Ngayon, siyempre, iba na yung panahon na sabi namin, baka hold up yan. Inandar ngayon ng kapatid ko. Pag-ataw ng kapatid ko, itatago ko yung pera sa likuran ng sasakyan. May narinig ako, pak, sunod-sunod. Yung mukuna ako sa may likuran ng Montero. Sa investigasyon, 12 basyo ng bala ng 9mm pistol ang na-recover sa crime scene. Bagamat di maaninag sa CCTV, sabi ng sakay na SUV, naka-uniforme raw ito na pampulis. Motibo pang hold up. Kasi malaking pera palagi dala nito na si Bea. At saan po nila ginagamit yung pera? Siya nagpapautang dito sa mga natatalo, mga kaibigan nila na natatalo. Sa sabong. May kanina pinuntahan ng mga investigador ang pamilya Malilay para itanong kung ipa-autopsy pa siya pero hindi na sila pumayag. Hanggang ngayon naman ay hinihintay pa rin ang bangkay para paglamayan. Ayon sa mga investigador, walang natangay na pera ang mga suspect. Pero ang problema, Mike, hindi namukaan ng mga sakay ng SUV at ang iba pang mga saksi ang mga salaryan dahil naka-helmet ito. Pero bukas, Mike, ay dadalhin sa Camp Crame ang CCTV footage para ipasuri kung mababasa pa yung plaka ng motorsiklo at dadalhin din yung SUV sa Camp Crame para sa trajectory examination. Mike? Maraming salamat, Marie Sumali.